Nagliyab ang motorsiklong yan na sumalpok sa isang minivan sa Banga, South Cotabato. Patay ang rider ng motorsiklo. Malubhang isang pasahero ng minivan habang sugatan din ang 5 pa niyang kasama. Isa-isa silang inilabas mula sa nakatagilid na minivan. Ligtas sa manang driver ng minivan na hawak na ng mga pulis. Anya, biglang nag-swerve sa gitna ng kalsada ang kasalubong nilang motorsiklo. Kumabig siya, kaya natumba ang kanilang minivan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sumalpok sa truck ang isang motorsiklo matapos barilin ang rider nito sa Maynila. Sugatan ng rider na nabaril sa balikat, ang kanyang angkas tumama sa truck at namatay. Nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Kuha ang videong ito noong umaga ng December 30 sa Agora Street sa Tondo, Maynila. May tama ng bala sa kaliwang balikat ang lalaking biktima. Habang ang babaeng katabi niyang nakahandusay, backride niya raw na sumalpok sa isang nakaparadang truck. Dead on the spot ang babaeng angkas. Buhay naman ang lalaking rider. Ang dalawang biktima, nagkakilala lang daw sa isang bar na malapit sa lugar. Sa kwento ng kinakasama ng 24 anyos na biktima, nagpaalam daw sa kanya ang biktima na dadalo sa birthday ng kanyang tiyahin. Hindi na umano siya pinasunod sa birthday dahil lalabas pa sila ng kanyang kaibigang babae. Ang kwento po, may nagpakilala po daw sa kanilang dalawang lalaki na makijoin. Tapos po nung parang di po sila na mapagkatiwalaan yung mukha, tinanggihan po nila yun. Tapos mga ilang minuto po na yung minumapit ako sa isang lalaki. Ayun po yung driver nila ngayon. Na kung sakali baka pwede daw silang makijoin. Ayun po yung tinanggap nila makainuman. Agad din daw nagaya ang biktima sa kaibigan na umuwi dahil unang araw niya sana sa kanyang trabaho. Naghintay sila ng mga 30 minutes po ganun. Tapos lumapit daw po yung lalaki na naging driver nila. Tapos kumbaga wala po talaga siya masakyan kaya po na pumayag na siya nandun sila umangkas. Habang binabaybay ang kahabaan ng Rodriguez Street, napansin daw ng kaibigan ng biktima na may nakabuntot sa kanilang motor. Dahil sa takot, napatalon daw mula sa motorsiklo ang kanyang kaibigan pagdating sa bahagi ng C3, habang ang biktima at ang rider dumire-diretso pa daw. Pagdating sa kanto ng Agora Street, dito na umano naglabas ng baril ang isa sa mga sospek at pinaputukan ang mga biktima. Agad na tinamaan ng rider na naging dahilan para mawalan sila ng kontrol at sumalpok sa truck ang babaeng biktima na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Hinala ng mga kaanak ng babaeng biktima, sa nakilalang rider ng kanyang kinakasama may galit ang mga sospek. Bago tumalon yung kaibigan niya sa Misitri, hindi niya na nakita yung pangyayari kasi nagtago na daw po siya. So ayun po, nung sabi niya sa sobrang tarantado po yung driver na di na napansin na may truck doon na naka-stop, doon po sila sumalpok. Problema nila ngayon ang gasto sa pagpapalibing sa kanyang kinakasama at sa gasto sa dalawang anak na naulila ng biktima na isang 4 years old at 9 months old. Sabi daw ng mga pulis sa pamilya ng biktima, may persons of interest na sila sa nangyari. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Puspusan na ang paghahanda para sa tradisyonal na pahalik o pagpupugay para sa Poong Jesus Nazareno sa Martes. Inilalatag na rin ang seguridad para sa traslasyon sa araw naman ng Huwebes. Mula sa Quiapo, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Ivan, puno ang Quiapo Church ngayon. Kung makikita mo sa likod ko, umaapoy yung mga tao hanggang dito sa labas sa may Plaza Miranda. Alam mo, buong magdamag yan ganyan. Hindi humuhupa yung dami ng tao ngayong first Sunday ng 2025. At batay sa crowd estimate ng mga pulis dito sa Plaza Miranda, nasa 140,000 na yung mga taong nagpunta rito simula kaninang alas 4 ng umaga. Sa gitna ng dagsa ng mga deboto sa misa sa Quiapo Church ngayong unang linggo ng taon, may isang ginang na emosyonal na nagdarasal. At nang malaman ko ang kanyang hinihiling, mas naintindihan ko ang bigat ng kanyang panalangin. Nasa hospital po kasi ang aking ina ngayon. So nag-aagaw buhay. Sana gumaling at maalis yung tubig sa baga niya at saka yung pagbabara sa hiningahan niya kasi hindi siya nakakahinga. Pag tinanggal kasi yung oxygen, ayun hindi na po siya nakakahinga. 72 years old na ang nanay ni Christy at meron na raw iba't ibang komplikasyon. Pero gaya ng mga dati niyang hiling sa Panginoon, umaasa siyang diringgin din ngayon ang kanyang dalangin. Alam ko may pag-asa pa.
Basta may pag-asa pa, na ramdam ko yung pag-asa na gagaling pa ang aking ina at bibigyan pa kami ng pagkakataon na magsama-sama. Yun yung hinihiling ko sa Panginoong Amang makapangyarihan. Kung may humihiling, meron din namang nagpapasalamat. Si Jenny, ipinagpapasalamat daw sa puon ang 3 taong gulang na anak niyang himala raw gumaling sa dengue. Kahit daw walang tumanggap sa kanila ni isa sa 5 ospital na pinuntahan nila. Punuan po kasi, tapos wala na rin po kasi tumanggap sa kanya dahil nakalagay po kasi may warning signs na po kasi masyadong mababa na yung platelet. Pero kinabukasan po, hindi naman na po nilagnat. Masasabi po namin na hindi talaga siya pinapabayaan ng Panginoon. May iba namang sadyang nais magsilbi para sa Panginoon, gaya ng 6 na taong gulang na si Regine Padua, grade 1 student taga Rizal. Siya ang pinakabatang ihos del Nazareno. Kasama niya rito ang kanyang tiyuhin. Nag-a-assist Sa tao para papunta saan? kay Jesus. Nakita ko yung Nazareno eh. Sa murang edad niya, nalalaman niya kung ano yung mga aral ng Panginoong Hesus. Sa Huwebes, January 9 ang traslasyon. Kaya kanina, inikutan na ng mga matataas na opisyal ng pulisya ang mga ruta na daraanan ng prosesyon para tiyaking ligtas ang mga deboto. Isa sa kanilang siniguro, dapat natakpan na ang mga manhole para iwas disgrasya. Lahat ng mga manhole natakpan na, lahat ng mga lubak natapalan na, yung mga nakausling mga kahoy at bakal ay napaalis na. Meron lang nakaparada mga sasakyan pero mapapalis naman natin ito. Dahil may pag-uugnay na rin tayo, pakikipag-usap sa barangay. Mahigit 14,000 pulis, sundalo, Coast Guard at iba pang puwersa ng gobyerno ang magbabantay sa araw ng traslasyon. Sisimulan naman sa Martes, January 7, ang tradisyonal na pahalik o tinatawag na ngayong pagpupugay sa Quirino Grandstand. Sineset up na roon ang entablado, winalis na at binomba na rin ng tubig ang sahig at inilatag na ang mga barikada para sa maayos na pila ng mga deboto. Nakahanda na po ang ating pahalik pero hindi pa po natin inilalabas ang mahal na pong Jesus Nazareno sa kadahilangan nga pong una, we need to give way for the Mass sa January 6. Pero simula po pagputok ng January 7 ay naroroon na po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ivan, traffic ngayon dito sa may gilid ng Quiapo Church. Both lanes yan. Kahit galing ka ng Loton, galing ka ng Espanya. Kaya doon sa mga motorista po, iwasan nyo na po itong area muna dito sa may Quiapo dahil matatraffic lang po kayo. Oras-oras ang misa dito hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Doon sa mga pupunta pa lang dito mamayang gabi, ang entrance lang po iisa. Doon lang sa may palangka. Huwag na po kayong bumaba sa may gilid ng Quiapo Church dahil hindi kayo papapasukin ng mga ihos. Yung munang latest mula rito sa Quiapo, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. At tapos na nga pong mahabang holiday break kaya marami nang pabalik sa Metro Manila. Kumusta kaya ang biyahe? Ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa pagtutok live ni Dano Tingkungko. Kasagsagan na ng uwian ng maraming nagbakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Pero kumpara raw nitong Sabado, mas maaliwalas ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kaninang umaga. Dapat nung sanang porpa kadaing tao. Nakikita namin sa TV, puno-puno ito eh. Kaya hindi kami nakisabay. Mas konti ngayon. Baga po kami umalis sa Cavite. Mga 6. Baka traffic din po. Bakante pa yung bus ngayon, kaya okay siya. Sa mga daraan naman sa SLEX at NLEX, nag-abiso ang Toll Regulatory Board ng posibleng pagdami ng mga magsisiuwian mula hapon hanggang gabi. Inaasahan po namin na maybe there will be more motorists who will be coming back to Metro Manila starting after lunch today up to evening at bukas po ng maaga yung madaling araw. Pangamata, hindi pa ho naman lahat ng ating problema sa sistema ay naayos na. Karamihan po naayos na. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nasa 200,000 pasahero ang inaasahang uuwi ngayong araw. Nitong Biyernes, may mahigit 192,000 na outbound passengers at mahigit 187,000 inbound passengers sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Despite the similar number of vessel na nakadeploy doon sa mga area na yon, ay tuloy-tuloy yung biyahe. Pag natapos sila mag-loading, ay pinapayagan na rin natin silang makabiyahe para mabilis.
Sa Bicol, maayos na ang daloy ng trapiko sa ngayon sa Andaya Highway sa Camarines Sur maliban sa konting pagbabagal sa ilang bahaging Bako-Bako at Kinukumpuni pa. Sa Quezon, dagsa na rin ang mga pasahero sa ilang bus terminal. Mabigat din ang trapiko sa Malikboy, Pagbilao, Quezon, Calawag at Lopez dahil sa mga lubak sa highway. Sa Oriental Mindoro naman hanggang nitong alas 12:30 ng hapon, nasa 176 na sasakyang patungo sa Calapan Port ang stranded. Karamihan sa mga motorista ay patawid sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Ports Authority, sinuspindi mula kagabi ang booking system sa mga Ro-Ro cargo vehicle kaya first come first serve muna ang sistema sa Calapan Port. Kagabi naman maraming pasahero ang dumagsa sa departure area ng NAIA Terminal 1. At Ivan, PSA tayo dun sa mga pasahero na ngayon o mamayang gabi o siguro mamaya madaling araw yung biyahe biyahe nila na magmumula dito sa PTEX. Asahan na ninyo na medyo matraffic ng konti papasok dito, matraffic konti papasok dito sa mismong terminal at marami mga pasahero dito sa loob mismo. Kaibang-kaiba yan kumpara kaninang umaga pero inaasahan nga ng pamunuan ng PTEX na lalo pang mapupuno yan habang lumalalim ang gabi, lalo't as of 5 p.m. sa tala ng PTEX nasa 123,836 na ang foot traffic dito sa PTEX sa buong maghapon. Ivan? Maraming salamat. Dano Tingkungko. Nagpabaha ang malalakas sa ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, nasira ng rumaragas ang ilog ang culvert na daanan papasok at palabas ang barangay Nati. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan. Abot bewang ang baha sa ilang bahagi ng Davao City kagabi tulad sa barangay Talomo River. Pinasok ng tubig ang mga bahay kaya may mga nabasang gamit. Nalubog din ang mga kalsada at tulay. Sa barangay Matina Pangi, umapaw ang ilog kaya umabot hanggang leeg ang baha. Inilikas sa gymnasium ang mga residente. Bumigay naman ang lupa sa tulay matapos anurin ng tubig. Nasira rin ang linya ng Davao City Water District doon kaya nawala ng supply ng tubig. Ayon sa Davao City's CDRRMO, 7 barangay ang apektado ng baha. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms sa nagpaulan sa mga nasabing lugar kahapon. Abiso sa mga manggagawa sa pribadong sektor at voluntary members ng SSS, epektibo ngayong buwan ang taas singil sa kontribusyon. Magiging 15% na ang contribution rate. 10% ito ay sagot ng employer habang 5% naman ay kakaltas sa sweldo ng empleyado. Alinsunod ito sa Social Security Act of 2018 mula sa 12% noong taong 2019. Tumataas ito ng 1% kada 2 taon hanggang ngayong 2025. Layo daw ng SSS na makapagbigay ng mas magaganda at pangmatagalang benepisyo sa lahat ng miyembro. Pero hati rito ang ilang SSS member ng tanungin ng GMA Integrated News. Dahil imbes na raw dagdag sahod, dagdag hulog ang ibinigay ng gobyerno sa mga manggagawa. Mababawasan pa yung imbes na pambili na lang ng pagkain. Okay lang naman. O kasi hindi namin maramdaman kasi nagbabawas din naman sa payroll namin. In a good way din, mas lalaki yung contribution mo. Pero sa salary mo naman, magano siya, mababawasan din. Parang medyo 50-50 rin siya. Tila raw layuning manindak at manakot ng mga mangisdang Pinoy ang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bajo de Masinloc at Zambales at hindi umaalis sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya kaagad raw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tingnan ang ginagawa ng monster ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakumpirma ang presensya ng barko sa Bajo de Masinloc. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra. MRRB 4409. We are reminding you that you are inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave
this area immediately. Sabi ng PCG, hanggang ngayon nananatiling nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship. Hindi naman daw umaalis ang BRP Cabra sa lugar. The Chinese Coast Guard monster ship remains to be within the vicinity of Bajo de Masinloc. But it moved further north. Tingin ng PCG, layo ng China na sindakin ang mga Pilipinong mangingisda. They want to legitimize their presence sa vicinity ng Bajo de Masinloc. I think this also threatens ang ating mga mangingisdang Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bajo de Masinloc. June 2024, nang mamataan ng monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbanwa at Melchor Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard, 5 beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito nga ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Patuloy naman ang pagsusuri ng Philippine Navy sa natagpuang underwater drones sa San Pascual, Masbate. Hindi pa masabi kung sino ang may-ari at kung ano-ano ang kakayanan nito. Pero para sa PCG, dati nang may mga underwater drone na gamit ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. This has been going on for the past few years. We need a thorough evaluation. Ano ang mga data na nakukuha nito. And obviously, this violates ang ating sovereign rights. Tingin dito ng military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng Pacific Ocean ang kanilang naval assets o submarines. Kung may konting kokote lang, makikita niya na the Chinese are sending probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. Wala pang reaksyon ang Philippine Navy sa pahayag ni Custodio. Pero sabi ng isang source ng GMA Integrated News, hindi dapat ikabahala ang natagpuan drone base sa paunang pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Dream come true para sa isang cancer patient na ma-meet and greet si Joe Berry sa mismong taping ng Lilet Matias at attorney at law. Kwento ni Ryzen na may acute lymphoblastic leukemia na na-inspire siyang maging lawyer dahil sa karakter ni Joe Berry bilang attorney Lilet. Bukod sa kwentuhan, may pa-advanced birthday celebration ng cast para kay Ryzen. Ibinigay din ni Ryzen kay attorney Lilet ang artwork ng isang gavel na binili mismo ni Joe mula sa Art Gap Gives Back exhibit ng GMA Network. Ang kikitain mula sa Art Gap ay ibibigay sa Little Arc Foundation na sumusuporta sa mga batang nakikipaglaban sa cancer. Gusto po pagtanggol po yung hindi po nila kaya pagtanggol sa sarili nila. Doon po na-inspire sa kanya. Sabi ko, kailangan talaga maging matapang pag may pinaglalaban tayo. Thank you, Ryzen, kasi sinabi mo nga na na-inspire ka sa akin. Ako din, nadagdagan yung inspiration ko. Thank you na ganyan yung willpower mo na ituloy yung pangarap mo. The majority ng mga beneficiaries ni Little Arc is siguro po mga about 60% cancer patients. We provide housing and then transportation and then we also provide them meals and then we also do small activities po with them. Mabilis na nilamon ng apoy ang mahigit 20 bahay sa Haro sa Iloilo City pasado alas 7 kagabi. Wala pang 10 minuto umabot na ito sa ikatlong alarma. Nakapula ito bago mag-alas 8 kagabi. Halos 100 individual ang nawala ng tirahan. Iimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Mga kapuso, magiging maulan po sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong unang linggo ng 2025. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng maulap na panahon na may kasamang pagulan ang amihan sa ilang lugar sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Panakanakang ulan naman ang posibleng maranasan sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Shearline naman ang nakaapekto sa ilang lugar sa Bicol Region at Mimaropa, gayon din sa probinsya ng Quezon at Aurora. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains bukas ang ilang lugar sa Sorsogon, Palawan, Camarines Norte, Aurora, Quezon at Isabela. Light to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Samar, Leyte at Negros Occidental. Gayon din sa ilang bahagi ng Zamboanga, Lanao del Norte at Misamis Oriental. Posible ring ulanin sa hapon ang malaking bahagi ng Metro Manila.
Sa susunod na 3 araw, maaaring makaranas ng maulap na panahon na may kasamang pagulan ang malaking bahagi ng bansa. Tiyempo ito sa kasagsagan ng mga aktibidad sa pista ng Poong Jesus Nazareno, gaya ng pahalik o pagpupugay na magsisimula sa Martes bago ang traslasyon sa Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posible tayong makaranas ng mala La Niña na kondisyon hanggang Marso. Ipinasilip ng Commission on Elections ang isa sa halos 2,000 ballot face templates na magiging basihan sa pag-imprenta simula bukas sa mga balota sa eleksyon 2025. Nakatutok si Darlene Kai. Ito ang magiging itsura ng mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Naka-bold ang font style ng pangalan ng mga kandidato para mas madaling makita. Mas kaaya-aya na rin daw ang mga kulay kumpara sa ginamit noong eleksyon 2022. May security marks din. Ipinasilip kanina ng Commission on Elections ang isa sa 1,667 ballot face templates na magiging basihan ng iimprentang mga balota. Bukas ang simula ng pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong balota. Pagkatapos po ni Law Department within the day, tapusin lahat, na-check na babalik po nila dito yan sa ating ITD group. So ano pong next step na gagawin po nila? I-implement na lahat, i-encode na lahat, pagkatapos po nun, isi-serialize na po nila. Yun na yung merong serial number. May distinct and specific serial number na po kada balota. Lahat yan makikita sa official website ng COMELEC ngayong araw para ma-check ng lahat ng kandidato at bodante. Makikita na rin sa ballot face template na tanggal na ang pangalan ng mga kandidatong disqualified o nadeklarang nuisance candidates basta final and executory na ang desisyon ng COMELEC. Pero, paano ang mga kandidatong kalalabas lang ng desisyon sa kanilang kaso? Ang uunahin naman po natin ay ang overseas at ang local absentee voting. May sufficient time ang Law Department na mag-implement. Paano ang gagawin kung makakuha ng TRO? Di-stay po siya sa balota. Paano rin yung gagawin po natin kung may kaso na pending yung MR, hindi pa na-desisyonan ng COMELEC and bank? Stay pa rin sa balota. Mula rito sa COMELEC Binyan Warehouse, dadalhin daw bukas ng umaga sa National Printing Office yung hard drives na naglalaman ng serialized ballot face templates. Target daw ng COMELEC na makapag-imprenta ng 1 milyong balota kada araw simula bukas. Sinisiguro ng COMELEC na saktong bilang lang ng balota ang iimprenta base sa eksaktong bilang ng mga botante. Inihahanda na rin ang nasa 4,000 automated counting machines o ACM na ipadadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa training ng lahat ng poll workers. Hindi lang matatapos sa training yon. Dahil kailangan po DOST certified ang bawat miyembro ng Electoral Board. May test po sila, ine-exam sila. At then and only then, pag nakapasa sila, tsaka lang sila po papahintulutan mag-serve. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sa darating na unang Martes ng 2025, malaking oil price hike ang nakaamba. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posibleng umabot hanggang piso at 40 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 80 sentimo naman hanggang piso ang posibleng dagdag sa gasolina. Nauna lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na ilan sa nakaapekto sa paggalaw ng presyo ang pagbabawas ng produksyon ng mga bansang mag-export ng langis at ang demand sa Amerika at Europa sa gitna ng nararanasang taglamig. Nilabot ng apoy ang isang palengke sa China. 8 ang patay at 15 sugatan. Wala na nagawa ang mga residente habang pinapanood ang mga natutupok na tindahan. Naapula ang apoy matapos sa mahigit 1 oras. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Isa ka ba sa mga mahilig mag-London o loan dito, loan doon? Ngayong bagong taon, hinay-hinay muna sa paghiram kung paano makakabangon sa utang o maging certified debt-free. Alamin sa pagtutok ni EJ Gomez. Aminadong sanay mangutang si Bibian tuwing nagigipit. Di raw kasi kinakaya ng budget ang dami ng kanilang gastusin. Noong 2023, umabot daw sa 100,000 piso ang utang niya sa kooperatiba. Ngayong bagong taon, may bagong utang siya na 50,000 pesos dahil daw kay Judith o due date. Bayad namin sa tubig, ilaw, bahay. Kasi wala kayo pang bayad, wala ka pang reserva doon, talagang papalayasin ka, lalo sa ilaw. Puputulan ka. Wala raw siyang choice kundi mag-London. Loan dito, loan doon. Si V naman, nangungutang din daw kapag gipit na gipit.
talagang as in wala ako. So pumapatol po ako dati sa 5-6. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong nagdaang bare months kumpara noong Setyembre, dumami ang mga Pinoy na nangutang nitong Oktubre, panahon na papalapit ang Kapaskuhan. Ang nangyari kay Bibian, posibleng debt trap na. Kung baon sa utang, may 3 strategy na minumungkahi ang BSP para makaalagwa. Una ay debt stacking, kung saan unang bayaran dapat ang utang na may pinakamataas na interest. Pangalawa, debt snowball, kung saan prioridad na bayaran ng mga loan na may pinakamaliit na outstanding balance o amount. Pangatlo ay loan restructuring, kung saan hinihiling sa mga bangko o lenders na gawing flexible at affordable ang pagbabayad ng walang penalty. Para rin daw makawala sa utang, mainam na humanap ng dagdag na racket o sideline para madagdagan ng income. Pero ayon sa isang financial expert, sakaling tumaas ang kita, kailangan alalay din sa gastos. Hindi assurance yun na kung tumaas na yung kita, tumaas na yung sahod, nasa lifestyle, kung mataas din ang lifestyle, hindi rin may iwasan yung paghiram o pag-utang. Para maging utang-free ngayong 2025, umaari simulan daw sa pag-adjust ng lifestyle na naaayon sa financial capacity. Discipline is a must at matutong mag-stick sa budget. Ang option doon, i-prepare, pag-ipunan, yung gastusin, alam ba kung travel yan, no? Siyempre, leisure yun eh. So, optional din yun. So, pwede siyang i-do away with muna pag hindi pa kaya. Kailangan stick muna doon sa necessities, yung mga pinakakailangan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Tila Pinoy abroad ang ilang kababayan natin para kumita, pero hindi sila mga OFW kundi mga online seller na sa abroad nagtitinda. Tinutukan ni Bon Aquino ang diskarte niya na posibleng pandagdag sa kita mo. Panahon ng pandemya nang mauso ang live selling ng mga halaman. Kung noon, sa bahay o garden lang sa Pilipinas nagbebenta ang live sellers. Ngayon, level up na dahil sa ibang bansa na sila nagbebenta. Tulad ni Lloyd Alasam na mahigit 1 taon nang pabalik-balik sa Thailand para mag-live selling ng mga halaman. Limitado na raw kasi ang mga halamang naibibenta nila sa Pilipinas, kaya diretso na sila sa importing countries. Ang daming naghahanap kasi ng mga rare plants para mabigay yung mga hilig nila. Nag-try kami na itry itong Thailand. Ang importer ng halaman sa Pilipinas na si Bea Clarice Cinco, sa Indonesia naman napiling mag-live selling. Iba din po yung mga hybrids na nandito sa Indo. Umaabot umano ang kita niya ng 100,000 pesos sa isang live selling niya. Pero ang malaking kita, may katumbas umanong pagod dahil kailangan matiyak na secured ang packaging ng mga halaman at permit ng mga ito. Dito, parang talagang kung makita mo yung mga seller nila, proud na proud sila kasi nga booming yung business kasi supported sila. Yung import and export nila maayos. Sa atin, sobrang hirap. Ayon sa isang e-commerce advocate, ang pagla-live selling sa ibang bansa, wala ring pagkakaiba sa mga nagbebenta ng produkto na galing sa ibang bansa. Pero dahil sa paglaganap ng online selling, ang competition ngayon is more of what makes you different from other live sellers. So magkahanap ka ngayon ng mga produkto na ikaw lang ang nagbebenta o ikaw lang yung may ganong klaseng access para kahit paano mas magkakaroon ka ng unique viewers o meron ka makakapture ng niche market. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok 24 oras. Kinondena ng mga netizen at animal rights groups ang pagkaladkad sa isang pusa sa Malasiki, Pangasinan na nakatali sa umaandar na tricycle. Nakatutok si Katrina Son. Boss, yung pusa nahirapan! Ito ang viral video sa social media kung saan isang pusa ang nakatali sa likod ng tricycle habang umaandar at hatak-hatak ito. Ang kumukuha ng video ilang beses sinita ang tricycle driver. Boss, pinapahirapan mo yung pusa! Noong unay tila sinusubukan pa ng pusang makatakbo, pero kalaunay nadapa at nakaladkad ito. Boss, pinapahirapan mo yung pusa! Boss, anong ginagawa mo dyan sa pusa? Ba't pinapahirapan mo? Kwento ng uploader, pasado 2:00 ng hapon kahapon nangyari ang insidente. Nakita po namin si Sir na
kinakalagkad niya yung pusa. Hindi pa rin pwedeng gawin sa mga hayop yun, ma'am. Yung kinakalagkad lang ng gano'n lang. Kaya pilit daw niyang pinapara ang tricycle driver. Pansin niya yung pusa, pakawalan niya, gano'n. Wala niya na lang kung may masama man siyang kuwan. Kinondena ng ilang animal welfare groups ang insidente. Napaka-cruel na purposely talaga, apparently very clear na ito ay kanyang tinorture or tinotorture at that time. So it's really super unacceptable. Napakasakit sa puso panoorin. Panawagan ng POS. Imbes na mag-post sa Facebook or social media ay gumawa na po ng affidavit yung nakakuha ng video at magpasa na po either sa POS or kung sino man ang gustong dumiretso sa any volunteer lawyer. Ang pamunuan ng barangay kung saan nangyari ang insidente, hinanap ang pusa matapos mag-viral ang video. Marami daw itong sugat at agad binigyan ng paunang lunas. Sa ngayon ay mas maayos na raw ang lagay ng pusa. Ipinatawag at nakausap na rin daw nila kanina ang 71 taong gulang na driver ng tricycle. Kanina, yun lang defense ng matanda. Sabi niya, mahina na daw ang pandinig niya. So yun din yung binidyo namin kaninang umaga. Ayon din daw sa driver, pusa raw sa kanilang lugar ang nakitang nakatali sa kanyang tricycle. Pero hindi raw niya alam kung paano ito napunta roon. Ngayon, meron na daw nakalmot ata o nakagat. Di ko po sure kung nakalmot o nakagat doon sa kanila. Which is pinaggastusan daw nila. Tapos ngayon ang balak daw niya ata iwawala. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang driver. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Hindi lang namangha, namugturi na ang mga mata ng ilang nanood ng 50th Metro Manila Film Fest Best Picture na Green Bones. Ang ilan sa napakry ng pelikula, including ni Silipin sa Aking Chika. Hindi mo masamang tao si Dom. Umiyak na ba ang lahat sa 2024 MMFF Best Picture Film Green Bones? Pwede bang tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala? Dahil may viewers na tila may transformation after watching. From all smiles This is us before watching Green Bones. To all cry ang mga person. This is us after watching Green Bones. Ang viewer na ito, malakray mi a river ang peg na halos non-stop ang luha. What can you say? Pati may kung nawilak doon pa dyan. Okay lang. So nice. Ang isang viewer naman, good cry to the highest level. Napakuha na ng tissue, napahawak pa sa dibdib. This is us after watching Green Bones. Ang social media personality namang si Yani, may matching hand gesture sa tindi ng emosyon. After watching Green Bones, ang lala. Hindi ako naiyak Habang ang content creator na si Arman Salon, Ay, Diyos ko po! Sobrang ganda ng palabas! Aba, pati ako, di rin nakaligtas dyan. This is me before watching Green Bones. Masaya pa ako Tingnan natin. At ayun, nakita ko nga. Kaya naman ang luha ko, ayaw nang paawat sa pagtulo. There's something hindi na huhugutin, tapos papakawalan niya. And then it will make you cry because of that. Maging ang mga nagpaiyak sa atin sa pelikula na sina 2024 Metro Manila Film Fest Best Actor at Best Supporting Actor Dennis Trillo at Ruru Madrid, wala ring kawala sa Green Bones fever. Curious ka na ba? Huwag nang magpahuli at panoorin na ang Green Bones na showing sa 180 cinemas nationwide. Ayan, naiyak na, mga kapuso. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.